Gipaniguro sa Philippine Army nga mamahimong hapsay ang umaabot nga BARM Parliamentary Elections 2026 taliwala sa sunod-sunod nga pagpangatake ngadto sa tropa sa militar ning bag-uhay lang. Kapin 2,000 ka mga Philippine Army personnel ang nakatakdang ipakatag. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa September 14, 2026 na nakatakdang ipaygayon ang unang parliamentary election sa BARM. Busa isip dugang puwersa sa kapulisan, andam na ang Philippine Army alang sa pagpatuman og hugot nga seguridad. Matod sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, kapin 2,000 ka mga Philippine Army personnel ang i-deploy sa mga area sa BARM. Rest assured that your Armed Forces of the Philippines, particularly the Joint Task Force Central and 6ID, will always be here to make sure that we'll have a peaceful and orderly election. Relentless ang aming combat operations. Ang Provincial LGU sa Basilan, andam sab nga suportahan ang mga peace efforts. Karoon ng joint peace and security meeting na initially, pero at the same time during Peace and Order Council namin pinag-uusapan din para i-identify kung ano yung mga areas of concern, ano yung pwedeng ma-support para ma-raise natin sa national government and at the same time ng local government. Hugot sab nga gikondena sa militar ang nahitabong pagpangatake sa tropa sa militar ning milabay nga semana sama sa pagpanglabay og granada nga may punteriya sa sakyanan sa sundalo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur ug pagpanglabay og granada sa command outpost sa kasundaluhan sa Maguindanao del Norte. Gituo ang retaliation o pagpanimalos kini sa mga teroristang grupo kung diin sumala sa kasundaluhan, pipila niini ang non-neutralize na. Hinoon padayon ang hot pursuit operation sa mga suspect nga nagadala og kasamok. So ongoing ating mga pursuit operations. No? Alam naman natin na itong mga past few days there were series of attacks targeting our military troops. And just yesterday we were able to again neutralize some personalities belonging to the Paniniklang group. So ito may mga connections din sa ating mga terrorist group, So we had may na-neutralize tayong mga leaders. So isang malaking setback dito sa kanila. Sumala sa Provincial LGU sa Maguindanao del Norte, usasab sa hinungdan nga dunay kasamok sa lugar, mao ang Rido. Busa nagpadayon sab matud pa ang ilang ginahimong peace talks. There should be dialogue always, no? Because if there's no dialogue, each one will not understand each other. Let the law take its course, no? Kasi hindi natin masosolve itong problema on Rido. Kung gawin natin kung sino may mamatay, bayaran. Siyempre yung mamamatay tao ganado na pumatay dahil may bumabayad din Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.